Hello guys! Ay, hi! Okay, so it's ano oras na ba? 11:45. So kakauwi ko guys galing referral. Ako ay nag-refer ng pasyente. Yes, nagsimula na yung aking referral life. Actually, second referral ko na to ngayong week or ngayong month, yeah. Yung first referral ko, meron siyang, alam mo yun, nahiwi yung bibig niya, bakit na-stroke siya. Ngayon, ovarian cyst. Grabe yung nirefer ko guys. Akala nila appendicitis kasi dun siya sa place kung saan sumasakit pag may appendicitis. Pag ultrasound sa kanya, meron siyang cyst na 7 by 8 cm. Ang laki. Tapos single siya. 27 years old, single. Ang main concern niya, talagang nagbe-bleed siya lagi pag nagme-mens siya. Malakas daw masyado yung bleeding niya. Ngayon, sobrang sakit na. Kaya yun yung refer ko. Praise God talaga. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Shout out talaga sa Panginoon ko. Yung mga referral ko, hindi critical. Hindi critical case. Like, hindi yung mamatay-matay. Like, normal lang. Well, I know that dating din yung time na makaka-refer ako ng dying, but sana Lord hindi. Kasi unang-una sa lahat ko, problemahin ko yung ambulance. Diba, nasusuka nga ako sa ambulance. Tapos, may dala ka pang mamamatay-matay na. Hindi na siguro ako kakain kasi busog pa rin ako guys. Yung kinain ko ng kaninang 4 PM. Grabe, parang isang linggo yun na kinain ko. Busog na ako, pinilit ko. Kumain ako guys, sobrang gutom ko. Morning ako kanina. Nakanap naman ako, nakatulog naman ako. Natulog talaga ako kasi nararamdaman ko, alam mo yun yung aura. Nararamdaman ko yung aura na mag-refer ako. So, yun, naramdaman ko, sabi ko, feeling ko magre-refer ako. Ayun, umalis ako ng 9 PM. Ngayon ako nakabalik 11 PM. At least, sure na ako na hindi ako tatawagan buong araw. Kasi kung hindi ako natawagan ngayon guys, possible na tawagan ako around 4 AM until 4, right? Yeah, possible na tawagan ako until 4 AM. So, at least natawagan na ako ngayon. Tapos yung case, hindi pa dying. All good na ako dyan. Tayo na maglakad-lakad guys. Dito tayo mag-vlog sa labas para maiba. Hindi ko na-explore tong side ng dito. Ano ba meron sa side na to? Ano lang. Huwag muna tayo masyado magpunta dyan guys. Kasi baka mga ahas-ahas. Mga ganyan-ganyan lang pala dyan. Parang dun yung laundry area. Dun ako naglalaba. Anyway, today is October 14. Birthday ko kahapon. Hindi ako nag-celebrate, natulog ako. Nakapahinga ako. 10 hours of sleep, tapos nawala yung muscle pain ko. Di ba yung last vlog ko, puno ng tiger balm yung kamay ko. Yesterday, for some reason, nawala siya. Yung pain na yun. So, I think that was the best gift. Kasi, alam mo yun, na-relax yung... Okay ako, as in, okay ako ngayon, thank you Lord. Wala akong sakit na nararamdaman na. Yeah. And yun na guys. Kung hindi pa ako binati ng mama ko na birthday ko, hindi ko maalala na birthday ko na. Sabi niya kasi happy birthday na. Sabi ko, laka, 13 na pala. Sabi ko, happy naman na ako na buhay ako. I'm thankful sa Panginoon na buhay ako. So, yun yung hospital namin. Lumabas ako ulit. Naglalakad-lakad ako. Kasi umuutot ako actually. Akala nyo nagbablog lang. Umuutot. Ito lang naman yung hospital namin guys. Pero grabe itong hospital na to. Dynamite. Akala mo walang pasyente ba? Tingnan mo dyan sa labas. Peaceful. Ganyan. Pasok ko sa loob guys. Ambot lang. Hindi ka rin makaihi dyan. Sobrang busy. Busy din. Akala mo. So ito lang pagdating ko dito sabi ko yes. Wala masyadong tao. Kasi malayo sa kabihasnan. Dami-daming tao. Ganyan lang yung hospital lang guys. Pero dynamite. Anyway, pasok na tayo sa loob. And then ilalabas ko siguro yung laptop ko. Kasi mag-edit. Mag-edit ako ng isang video. Ewan ko, hindi pa ako matutulog. Kasi maliligo nga ako. Ano yung hair ko. Siguro mga na ako matulog mga 1. Bakit siya may flash? Guys, alam nyo ba? Gikawat.
ninakaw yung ano ko. Yung isang Shein ko na long sleeve. Di ba may white ako? Ninakaw. Ito talaga itong, alam nyo, alam nyo, yung ref ko, feeling ko may kapangyarihan. Every time na binubuksan ko yung ref ko, madaming laman. Ayaw talaga natin, Juliet, na pumayat ako, guys. Wala to dyan. Dito wala. Wala din yung pancake dyan. Yung ref ko magical. Never ako mag-isip kung may pagkain ba ako. Kasi guys, pag mag-open ako, surprise. Lagi talaga ako may pagkain sa ref. Thank you, Lord. Yun na nyo to. Pancake to na ito, Juliet. Burger din yan ito, Juliet, na ayaw niya kainin. So, ako kakain yan. Mahiwagang ref. Best ref ever ko lang itong ref ko. Ni minsan, pag open mo, dami laman. Okay, bis na tayo. Tomorrow. Hello guys, good morning! Nakatulog ako kagabi mga 2 na. Oo. And then now, it's around 7. 7 ako nagising. So, ako ay mag-i-edit ngayon ng aking inventory sa business and everything while I will snack on my pancake. Okay, Ate Juliet. Manunood ako ng Expandables 4. Tapos, matutulog ako ulit. Confident ako ngayon, guys, kasi sure ako hindi ako tatawagan ngayong umaga. Because, naka-refer na ako kahapon. So, yeah. 6.5 hours later. Yes. It's OVR time. Alam niyo guys, nung estudyante ako, pag sinabi mong OVR, ano siya, like may ginawa kang kasalanan, something, big deal siya. Pero dito hindi. It's like, per month, kailangan mong gumawa ng OVR. So, dati, ang paningin ko sa OVR, nakakatakot. Pero, nakita ko siya ngayon na okay siya kasi yung mga nakikita mo nga sa paligid na hindi lang sa nursing, sa security guard, I mean, yung mga kinikimkim mo na complain, dito mo siya isulat. For example, gaya kanina, busy sa ER, nasa ward kasi ako ngayon, so bumababa lang ako sa ER para magtulong. Gaya kanina, ang trabaho ng mga security guard is hindi ipapasok lahat ng mga watcher, pero nagpapasok siya ng sham na watcher doon sa RTA na pasyente. So, dito mo siya ngayon isusulat, magre-reklamo ka na, ganito yung ginawa niya, ganyan-ganyan. So, yun lang. Na-appreciate ko tong OVR na ito monthly kasi instead na, di ba, mag-murmur ka na mag-murmur sa sarili mo or sa kapwa mo, parang yung complaint na napapansin mo is maisusulat mo tapos masasabi mo siya sa ang department, di ba? So, bongga lang. Guys, speaking, bumaba lang ako sa ER kanina kasi sobra yung AM shift, may 3 RTA na naman, isang dumating critical, namatay ata, dalawang referral, tapos pagdating ng evening, sinalubong sila ng isang RTA na naman, tapos pagbaba ko, may parating na RTA na naman. Seryoso kasi, grabe kasi dito sa Saudi guys, yung mga nagamaneho, wala talaga silang like, hindi talaga sila, tawag dyan, basta delikado ang pagmamaneho dito sa Saudi. Kasi nga, nandoon na yung yabang nila, nandoon na yung, wala nga kasi talaga silang disiplina ng mga tao. Hindi ko generalize, pero karamihan sa mga taga-Saudi, wala talagang disiplina. Kasi feeling nga nila, di ba, prinsipe sila? Di ba, katulong lang nga kami? So, sa lahat ng bagay yun, like sila ang hari ng mundo. I really thought dapat mag-raise sila ng RTA awareness kasi hindi nila alam kung gaano kadaming namamatay sa RTA. Example, dito sa ward namin, may 3 kami pasyente. 2 dito, post-RTA, gulay na sila 2. So, nagpa-function na lang yung brain nila, pero wala na. Hindi na sila, like, ewan ko kung kailan mamamatay kasi yung isa bata, 24 years old. Diyan lang siya, tumatay, ganyan. Pinapaliguan lang namin. So, dyan lang sila. Mga RTA yan sila. So, tapos mas lalo pa dito walang mga camera. Kasi nga, di ba, sa bundok, taga-bundok na naman ako. So, kaskasero na naman sila. So, yung kaninang umaga, isang 17 years old, 2 15 years old, namatay yung 17 years old. So, ganun lang kadali ang buhay.
A few moments later. Hello! Pauwi na ako. It's 11:15. And medyo maaga yung 11:15. Grabe ang ER, guys. Grabe ang ER na yan. Yung talagang masasabi ko sa ER ng Gia Hospital. Blockbuster, bombastic, fantastic. Yung talagang... Grabe, buti ng ward ako. Kung ER ako ngayon, guys, dismantle na naman yung balakang ko. Feeling ko natanggal na naman. At least, kahit pa tumutulong kasi ako, bumababa ako. Tumutulong ako. Pero at least, alam mo yung in-between, umaakyat ako sa kakaupo ako kahit pa paano. Well, next week, magiging madugo. Kasi 6 days ako sa 5 days akong PM. Maghingalo siguro ko yun, guys. Pagod. Sa araw na to, 6 na RTA. Ay. Ayaw nyo na ba ng buhay nyo, mga taga-Saudi? Pahalagahan nyo naman ang buhay na binigay ng Diyos sa inyo, eh. Agad-agad lang. Harurot ng sasakyan, tapos mamamatay. What's the point of biyabang kung mamamatay ka din in the end, right? Anyway, gutom ako. Kain tayo ng dinner. Okay? Good morning, Pilipinas of the world. A different part of the world. So guys, shout out sa lahat ng nag-comment sa aking video. Yung nag-post ako yung birthday ko. Salamat sa greetings. Kay Mia, kay Reglin, kay Ernestine, Beauty and Beyond. Thank you so much. Okay, so, night duty pa ako ngayon. At ako ay maglalaba. Yun lang yung routine ko, guys. Like, hindi ko alam kung paano ko na kaya ng 10 taon yung routine na trabaho, matulog, laba, kain. Buti na lang hindi ako magala na tao. Kasi guys, kung magala ako na tao, feeling ko hindi ko kayanin yung tipong party-party. Tapos yung nangangati lagi ang pa ako na magpasyal. Awa ng Diyos, hindi naman ako ganun. So, that's good. Konti lang actually yung labada ko. Pero, since konti lang, sisimulan ko yung, sexy. Sisimulan kong labahan yung mga jacket ko. Para meron na namang manakaw yung magnanakaw. Guys, guys, ako lang ba yung pag malapit na talaga mag-mens? Ano ko, guys? Malinis ako na tao. I mean, pag malapit na mag-mens, ang hilig ko magkuti-kuti at mag-arrange at maglinis na gamit. Like, yun na itong hawak ko. Inopen ko kasi kabinet ko kasi ayaw ko yung tupi nung pillowcase. Tapos maya-maya nagkalkal na ako, nag-alis na ako ng gamit, nag-arrange na ako, na-arrange ko yung kabinet ko, guys. Ngayon, nilabas ko ito. Gusto ko hanapan ng lugar na kung saan ilalagay ko siya. Pag may mens talaga ko, guys, itabi nyo lahat ng gamit mo. Kung hindi, matapon ko sa basurahan yan. Ganun ako pag malapit na ako mag-mens. Maligpit ko lahat, guys. Pag hinanap mo sa akin, ang sagot ko lang, natapon ko. Kasi, especially yung pag mukhang hindi naman na ginagamit, yung wala lang pakialam, tapos nasa bahay, tapon ko yun. Pero nangyayari lang yan kapag ganito nga na face ng buhay ko, malapit na ako mag-mens. Ayan, dito ko siya ilalagay sa first drawer ko. You know what? Iniisip ako, gustong ayusin. Naglalaban na pala ako, nandun na sa taas yung ano ko. Umiikot na. Gusto. Ay, ito guys, oh. Na-arrange ko siya, wala sa oras, guys. Bakit? Bakit ka ngayon? You know what? I think I'll remove this also. Tatanggalin ko ito, lagay ko din to doon. Bongga. Ito na yung mga una kong nalabahan. Na puti. Tapos, diba? Konti lang damit ko. Gusto ko ganyan lang ang damit ko ba hanggang mag-exit ako, guys. Ayoko madagdagan. Enough na yan. Puro panglamig. Panglamig to. Panglamig din. Hindi ito acceptable sa panahon ng ganitong sakit ko na malapit ako mag-mens. Hindi ko kaya to. So, i-arrange natin yan. Ano ba to? Ito na yung mga pinamili ko sa noon na battery. Kailangan natin yan. So, i-arrange natin siya ng maayas, no? Sa bawat tahanan, guys, ay, naku talaga, mongguloid talaga ako, eh. Meron namang mga 2-pack. Bakit hindi yung 2-pack ang in-open ko sa 4-pack? Talaga ako nag-open. Nandito pa pala yung mga fairy lights ko. Hindi ko na kailangan kasi ng fairy lights. Kasi meron naman akong lampshade. So, fix na nga natin to.
So, itong second drawer ko kasi guys, dito yung mga gadget ko. So, first drawer, all cosmetics yan. Third drawer, all like mga shampoo, panligo, hygiene, lahat yung nandito. Ewan ko kung naalala niyo yung isang vlog ko, yung sabi ko sa inyo, hindi naman ako OC, pero I don't know, mas gusto ko kasi na alam ko kung saan ko hahanapin. Kasi diba kahit marami na akong nabili, for example, marami na akong nabili, basta nasa drawer na yun lahat ng mga sabon, panlinis, nandun. So, alam ko kung saan ko siya hahanapin. Kaya, nandyan lang yan. Bakit ako may medyas? So, ito siya, yung aking Bluetooth na wireless microphone na Type-C lang. Kaya, hindi ko masyado yung nagamit kasi diba iPhone nga ako. Tapos, bumili din ako ng macro lens para sana sa mga, you know, gawa ng TikTok videos. Pag mag-shoot ako ng mga product ko. Unfortunately, I cannot do it here because work is too much. So, pag may extra time lang, kung magkakaroon man, that's for that one. And then, another microphone na hindi Bluetooth na, again, Type-C lang din siya gumagana. Useless, diba? Things that I buy na hindi ko pinag-iisipan. That's me. Pero magbabago din naman tayo. Okay, so yan yung mga gadget ng pang-vlogging. Ito, pang-vlogging ko din ito siya, guys. Since nakabili na tayo ng micro na, na charger, china-charge ko na yung portable niya na, na Bluetooth na, Bluetooth rin. Yung may ilaw. May ilaw kasi to eh. So, hindi ko na kailangan ng ring light. Mag-ilaw na siya. So, charging na siya ngayon. So, lagyan natin lahat ng vlogging dito. Grabe, organized. And, isa pang vlogging stuff. Ring light, pang vlog din yan. So, dito doon natin ilagay yung mga vlogger ko. Whatever. So, ito yung binili kong travel something sa Pilipinas. Very handy for traveling. Kaya nga siya travel. Saan ba to? Dito ba to? Ano ko to binili? Parang Ace Hardware ba yun? So, kung isa kang travelista, madami to. Yung isa nandoon ginagamit ko. 3 yan siya. So, maganda tong dala-dala kasi pwede siya sa mga kahit anong port ng iba't ibang hotel room. Charos pampang ko. Parang hanapan ko ng solusyon yung ano ko Ayan, tama. Diyan natin lagay yung mga wires natin na makulit. So, nalala ko. Ito nag-overheat. So, tapon natin yan. Natin yan i-keep. Ala, ang dami kong ganito Type-C. Tapos wala naman akong gadget masyado na Type-C. Angat na lang, guys. Wood. Ooh! Ganda na. Organized na. Ito yung nagamitin ko na lang ito. For my small things. Ayan. Ito siya kaartehan. Pen ng touchscreen. May daliri naman ako. Bakit? Naman natin yan. Oh, I think I'll charge my power bank too. Yeah. Charge natin yung power bank. Ayan. See? I'm an organized individual right now. I did it! Uy, I did it, guys! I did it! Lagay na lang natin dito yung mga ID strap ko. And yay! Good job, self. Good job. Sabi natin tong mga hindi naman ginagamit na bagay. Very good. Done. Diba? Nasampay ko na. Okay, let's go. Tayo ay kakain muna, guys. Para after natin kumain, mag-plancha tayo para hindi tayo hihiga ng busog. So, open natin yung mahiwagan nating ref. Diba? Sabi ko sa inyo buko pandan to na Juliet. Birthday kasi nung anak niya. Alam niyo ba guys, munti ko yung kainin kagabi. Sobrang pagod ko. Buti na lang di ko kinain. Pang birthday pala ng anak niya yan. So, ito kakainin natin yung burger, grapes, at tayo ay magmi-milk. Siyempre, extra cheese sa ating burger. Oh, saan yung milk? Yung milk ko, lagay ko dito sa freezer muna. Painit muna natin ito.
Change of plan. Tayo ay magkanin. So, meron tayong kanin. Chicken na naman. And ewan ko, parang cauliflower to. Na may sili. Kain tayo.